Para po sa devotion natin patungkol kay Jesus, the Alpha and the Omega. So ang ating Panginoon Kristo po, siya po ang simula at ang wakas. Now, hindi po nito ibig sabihin na ang ating Panginoon Kristo ay may simula at meron ding wakas. Hindi po sinabi rito na hindi po nito ibig sabihin na ang ating Panginoon Kristo ay ipinanganak, tapos mamamatay siya, tapos maglalaho siya, or meron din siyang katapusan. Wala po itong kinalaman sa pagiging finite. Pag sinabi kasi nating finite, yung merong simula at saka merong katapusan eh. Ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo rito, ako ang simula, ako din ang wakas. I am the Alpha and the Omega. Actually, ang kiniklaim ng ating Panginoong Kristo dito, siya si Yahweh, He is divine, ibig sabihin He is God, and He is eternal. Wala siyang hanggan. Again, sabi po sa Isaiah chapter 44 verse 6, sabi ni Yahweh, this is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty, I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. So si Yahweh, kiniklaim niya na walang ibang Diyos. Ako lang yung Diyos. Kaya si Kristo, nung kiniklaim niya na I am the first and the last, ang kiniklaim niya, siya si Yahweh. Bakit po? Kasi isa lang ang Diyos. Hindi totoo na maraming Diyos. Hindi rin totoo na yung Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu ay isang persona lang, no? We believe in one God, and that God reveals Himself in three persons. So sabi po rito sa Revelation chapter 22 verse 13, sabi ng ating Panginoon Kristo, I am the Alpha and the Omega. Napakabigat ng claim niya. Kung siya'y tao lang, hindi niya i-claim ito. Hindi niya sasabihin ito. Kasi si Yahweh lang ang nagsabi nito. And sabi ni Yahweh, apart from me, there is no other God. Wala nang iba pang Diyos. Tapos si Jesus, sinasabi niya to, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So ibig sabihin lamang nito, si Jesus kiniklaim niya na siya si Yahweh. And by the way, hindi lamang po ito isang verse lang, no? Napakadaming mga verses po na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, yung mga claims ni Yahweh sa Old Testament, kiniklaim niya rin sa kanyang sarili. For example, yung the great I am. Si Jesus, yan din ang sinasabi niya sa kanyang sarili. Before Abraham was, I am. The great I am. Yan po ay claim ni Yahweh. And of course, pinag-aralan natin nung nakaraan, yung King of Kings and Lord of Lords. So sabi po sa Bible na si God lang yun. Pero si Jesus kiniklaim niya na siya yung King of Kings and Lord of Lords, meaning to say, He is God. So, Jesus the Alpha and the Omega. Now, dito po sa devotion natin na ito, binigyan po nating diin yung Colossians chapter 1 verse 15 and 17. At dito po, meron po ritong isang salita na gusto kong mapunan ng lahat. At itong salita na ito, bagamat napakadaming sinabi rito patungkol kay Jesus at lahat mabibigat. Sabi rito, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Talagang solid. At pag pinag-aralan mo talaga, makikita mo yung katauhan o yung persona ng ating Panginoong Jesucristo. And sabi po rito, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him. Lahat po ng bagay, whether thrones or powers or rulers, whether visible or invisible, lahat po ay nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, hindi lamang po nagsimula ang lahat ng bagay kay Kristo dahil siya yung agent of creation, ang lahat ng bagay ay patungo rin sa Kanya. Ibig sabihin, siya yung dulo, siya yung purpose. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang pinaka-purpose, pinaka-dahilan kung bakit po nilikha lahat ng bagay. At yun po yung one word na gusto kong mapansin natin dito sa mga verses na ito. Sabi po rito, all things have been created through Him and for Him. Yung salitang for. Sa Tagalog po ay para sa Kanya. Ang lahat ng bagay ay inilalang
or nilikha sa pamamagitan ni Kristo at lahat ng bagay na yon ay para sa Kanya. Dito po sa isang salita na ito, yung salitang for, dito po natin maunawaan na yung entire existence natin, yung pagkatao natin, kasaysayan ng buhay natin, kasaysayan ng buhay ng sangkatauhan, yung mga tao sa mundo, lahat ng meron sila, lahat ng mga pinagpaguran nila, lahat ng yun pala ay para kay Kristo. All of creation, the whole universe was created for Jesus Christ. Kaya po pag naunawaan natin ito, na Jesus is the Alpha and the Omega, ibig sabihin, siya ang simula ng lahat at siya rin ang dulo ng lahat, siya ang purpose ng lahat, siya ang Panginoon Jesucristo ang dahilan ng lahat. At tayo po ay nag-exist para kay Kristo. Pag naunawaan natin ito, mga kapatid, mauunawaan rin natin sino tayo, ano yung identity natin. Na tayo pala ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Kaya mga kapatid, ikaw at ako, para tayo kay Kristo. Kaya isipin mo na ngayon, i-meditate mo na ngayon, ako ay naririto sa mundo para kay Kristo. Bakit? Paano natin alam? Ayun sabi rito sa verse na ito, all things have been created through Him and for Him. Tingnan mo yung mga anak mo, para yan kay Kristo. Disipulin mo sila, palakin mo sila ng tama, para yan kay Kristo. Tingnan mo yung career mo, business mo, sasakyan mo, lahat ng meron ka sa bahay, pati mga appliances mo, para yan kay Kristo. Ibig sabihin, gamitin mo lahat ng meron ka ng tama in such a way that God is being glorified. Napaparangalan yung Diyos sa lahat ng bagay na meron tayo. Dahil lahat ng bagay ay para kay Kristo. Kaya po dito sa devotion natin ito, hindi niyo pa po napapanood, balikan niyo lang po, Jesus the Alpha and the Omega. Dito po sa devotion natin na ito, meron tayong mga puntos na binigyan ng diin. Number 1 po, Jesus claims to be Yahweh. Number 2, Jesus is the beginning of creation. Jesus is the purpose of creation. At pagdating po dito sa application natin, thank Jesus for everything you have. Pasalamatan mo ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng bagay na meron ka. Huwag mong isipin yung mga bagay na meron yung ibang tao. Kasi sa Judgment Day, pagharap natin sa Panginoon at magbibigay sulit tayo sa Panginoon, kasi tayo ay, pag sinabing magbibigay sulit, ibig sabihin nun, we will be judged according to our works. At ang basis ng judgment sa atin ay hindi naman patungkol sa mga bagay na meron yung ibang tao. Ang basis ng judgment sa atin ay ano yung ginawa mo sa mga bagay na pinagkatiwala sa ng Diyos. Tandaan natin, ang someday may judgment, But of course, yung judgment sa ating mga mananampalataya, hindi na para parusahan pa at ibulid sa, sa kaparusahan. Sa halip, tayo po ay may judgment sa atin for reward according to our works. So, tandaan natin, tayo ay magbibigay sulit. We will give an account for everything we have done when it comes to the things that God entrusted us. Hindi po tayo magbibigay ng sulit sa harapan ng Diyos para sa mga bagay na hindi naman sa atin pinagkatiwala. Kaya po huwag na natin ikumpara yung sarili natin sa iba, kasi kung ano yung meron ng yung iba, yun yung pagbibigay sulit nila sa Diyos. Ikaw, ang pagbibigay sulit mo sa Diyos ay yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa iyo. Kaya focus on what you have, you thank Jesus for what you have, at huwag natin kalimutan, mga kapatid, na all good things, lahat ng mabubuting bagay na meron tayo, yan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos at dapat nating pasalamatan ang Diyos para sa mga bagay na yon. Lahat po ng bagay ay dapat nagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. So, pangalawa po, find your design and purpose in Christ. Hanapin mo yung identity mo kay Kristo. At actually, itong Colossians 1:16, yung salitang for Him, kitang-kita mo na agad yung identity mo. You are created for Christ. Ikaw ay nilikha para kay Kristo. So, find your design. Yung design naman, yung mga bagay na pinagkatiwala sa ng Diyos, kagaya ng talento, o sino mga magulang mo. Design niya ng Lord, pinili ng Diyos yung mga magulang mo. Pinili ng Diyos yung mga talents na meron ka, kakayahan na meron ka, yung
mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos right now. Yun yung mga bagay na makikita mo may design si Lord sa iyo na dapat mong tuparin, dapat mong gawin. Yan yung mission mo dito sa mundo. So find your design and purpose in Christ. And pangatlo po, use everything you have to honor Jesus. Now, kung hindi nyo pa po napapanood yung devotion natin, pwede nyo pong balikan. Now, kung meron po kayo natutunan sa extra devotion na ito, pwede nyo po ipalam sa comment section right below this video. At patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. And I hope lahat po ng mga devotions natin nakakatulong sa ating paglagong spiritual. At tayo po ay nakakahakbang ng kahit isang hakbang palapit sa ating Panginoon Kristo araw-araw. Nawa, mas nakikilala natin ang ating Panginoon, one step closer to Jesus every day. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.